Hey guys! Magandang hapon sa ating lahat. Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Andito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyong ka-legit lover cards na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and legit lover cards. And for today's video, eto't pag-uusapan nga po natin ang ilan sa mga happenings kaujit pinag-uusapan sa social media. Isa na nga po dito ang post ni Mayor Jose Manalo na kung saan ay agad po talagang pinag-usapan dahil marami po ang natawa at natuwa dito sa post ni Mayor Jose Manalo. Inirepost nga din po yan ng TV5 Philippines. So yan ha, nakaupo at namimingwit sa moon si Mayor Jose Manalo. Samantala, sabi naman ng eto ang true na Facebook page. Yung trademark ng Tape Inc. is for merchandise. Pero yung trademark ng TVJ is for entertainment. So, sino ang may karapatan sa live show? So, it's a big check sa true lang mga ka-legit cards. Pag-usapang trademark ka-OG na nakarehistro sa IPO, ipagpalagay na po nating still valid. Pa rin ang pinanghahawakan ng Tape Inc. is that sino ang may karapatan mag-live show? Yung entertainment or yung for merchandise? Kasi dito palang malinaw na po na yung for entertainment ang may karapatan, which is si Joey De Leon. Ang TVJ at hindi po Tape Inc. Parati po nating paulit-ulitan baka kasi nakakalimutan nila na for merchandise lang yung kanila pong trademark. Samantala, narito naman ka-OG ang Christmas presentation video after 24 hours views comparison nito po. Dalawang Itbulaga na naglalaban sa noon time. Of course, isa pong original at isa pong peke, nagpapanggap huwad at hindi lihito mo. Sa lahat-lahat na ka-OG. Sabi nga dito, Itbulaga Christmas presentation video by 24 viewers comparison as of 12/25/2023. TVJ Itbulaga sa TV5 ay mayroon pong 92,323 viewers, samantalang ang Tape Inc. pirated Itbulaga di umano ng Jimmy 7 ay 3,246 viewers lang. Paskong pinakamasaya ba talaga? Yan po yung question mark dito. #legit Dabricans and VA and Christmas presentation video. So makikita nga natin dito na talagang kahit po saang anggulo mo tingnan, TVJ po ang nangunguna. Kahit po replay lang ng episodes ang ihayin mo, ipanlaban mo sa fresh episodes ng kabila, TVJ ang mangunguna. Because nothing can beat the original. Yan po ang itatak nila sa isipan po nila na ang peke kailanman hindi po tinatangkilik. At higit po sa lahat, hindi po nagtatagal. Samantala, dahil usap-usapan po ngayon sa social media ang collaboration ni Alden Richards and Coco Martin sa 2024, ay eto't nagkalat po ang mga memes tungkol po sa kanilang dalawa dahil alam naman po natin na dati pong nag-Victor magtanggol si Alden Richards, samantala ngayon si Coco Martin sa kanya pong Batang Quiapo, ang pangalan niya dito is Tanggol. So, ayan, ang isa po sa memes na kumakalat ngayon, si Victor with Tanggol. And we're hoping na this time, pag nagkaroon po ng collaboration ng dalawa, huwag na po sana nilang ipagdamot, Coach. Huwag na pong ipagdamot ang GMA. Itong si Alden Richards para mag-promote sa TV5. Since nasa TV5 po itong Batang Quiapo ni Coco Martin na makakasama po niya sa anumang project ang kanilang gagawin. Samantala, usap-usapan naman ngayon sa social media ka-legit Americans, si Angelica Panganibay na di umano, ito raw po yung AP, may initial na AP na tinutukoy po ng mga pro-tape na magiging parte ng Itbulaga. So, kaso nga lang daw ay mukhang pahiya po agad ang Tape Inc. Sabi dito sa post ni
Dar Eds, ayan, bagong host ng Tip Balagta, back out agad, anyari, puro fake news ang alam. Angelica Panganiban daw, totoo ba? Parang doon pa lang sa Angelica Panganiban ay ano na ako natawagan, kasi imposible po yon kung yung AP nga na yon ay si Angelica Panganiban. So may pinapahulaan sila na AP na magiging parte daw, na ikasya-shock ng marami. So, ano kaya yon? Anyway, kung ang ikinakalat nga raw pong balita ay si Angelica Panganiban, ay narito po't may sakit di umano nga itong si Angelica na kung saan ay hindi po maaari na siya ay isa sa mga magiging host ng Itbulaga ng Tape Inc. dahil hindi daw po ito fit to work. So ay narito nga bigyan po natin ng reaction ng vlog ni Dareds. Item. At sabi niya po sa isang ipinapakalat po kasi nitong isang pro tape na to na meron daw isang di umanong actress or isang initial na AP na papasok na sa APT Studio, New Year's Tape Incorporated, may new home abangan sa Itbulaga GMA. So kasabay nga ng lahat ng ito ay talaga namang pinupupog po ito ng maraming mga bashers kasi parang sinasabi po nitong si Procnoy na isa sa mga pro tape na meron daw di umanong pupasok na bagong host at pinangalanan niya po itong Angelica Panganiban. So dahil po dyan nabigyan niya tayo ng hint kung sino itong sinasabi niya. So nag-imbestiga tayo kung gaano ba katotoo yung ikinakalat niya sa social media na si Angelica Panganiban nga ito. Kasi as far as I know, si Angelica Panganiban po ay ino-offeran ng maraming proyekto dito po sa ABS. Kasi alam naman natin na may mga collaboration na pong nangyayari between ABS-CBN and GMA7. Totoo po yun. At karamihan po sa mga programa na pinapalabas po nila dito ay ano po yan, kumbaga parang may mga actress and actors po silang kinukuha from other networks para po at least mabigyan sila ng pagkakataon at makapagtrabaho sila. Pero sa lahat ng offer kay Angelica ay hindi po siya tumatanggap. Unang-una, dahil po dun sa kanyang baby, kay itong kanyang baby na kasama niya po sa kanyang YouTube channel. Dahil isa yan sa mga kinukonsider niya, dahil nga unang-una, ayaw niya na dahil alam naman natin may virus pa, 'di ba? Na parang ikinakalat pa ngayon. So medyo tagilid siya dun sa parte na yun. At pangalawa, nag-post po siya sa kanyang official YouTube account. Sinabi niya na hindi po siya fit to work dahil meron siyang dinadanas na sakit. Yung sakit po na yun, binlog niya po yun at ipinaliwanag ng isang doktor. Yung sakit na yun ay nakuha niya during sa kanyang panganak dahil according po dito sa kanyang vlog, ang kanya pong sakit is avascular necrosis. Ayun. So according sa isang doktor, ito po yung isang parte or buto dito po sa katawan ni Miss Angelica Panganiban na hindi na po siya nagwo-work. So dalawa lang po yung pwede niyang gawin. Pwede po siyang magpa-opera or pwede pong tinatawag na meron pong silang inilalagay doon na para mabuhay ulit kasi pag hindi daw di umano dumadaloy doon yung blood niya doon sa bones na yon, possible daw po yun na mamatay at pwede rin po siya na ma-paralyze. So dalawang klase lang pinagawa sa kanya. So dahil po dito sa sakit na ito, meron pong tinatawag na hindi pa po siya fit na mag-work. Kaya po hindi po ako makapaniwala na ikinakalat ni Procnoy na si Angelica Panganiban ay magiging isa sa mga host. Maaaring siya ay pwedeng maging maging isa siya sa mga guest, pero hindi po natin pwedeng magiging regular host po ng nasabing show. Pero mangyari man yan o hindi naman din po talaga magiging bearing yan sa TVJ. Kasi alam naman natin at nakita naman natin na lahat na ata ng strategy ginawa nila. At kung mapapansin niyo, halos araw-araw nagpo-post po yan at talagang binibida niya yung mga advertisers. Kailangan kasi nilang gawin yan dahil alam naman natin na possible kapag po nawala na ang trademark sa kanila, magbaback out na rin po ang lahat ng mga advertisers na meron sila ngayon. Kaya talagang todo talaga yung pag-angat ng mga bangko nila. Kumbaga parang marketing strategy to get the attention and to get the favor coming from the advertisers. Kaya wag po tayo masyadong maniniwala agad-agad. So ayan, ang saklap naman ka OG, agad-agad ay nabara. Hanggang pangarap na lang siguro talaga itong kabila, Kasi kung si Aling Puring naman ang kanilang tinutukoy dito sa AP, ay napaka-imposible din dahil si Aling Puring ay nasa TVJ po ang loyalty at namimigay pa po nga yan talagang ang pure gold ang namimigay po ng bonggang papremyo. Kita rin naman natin kung sino talaga ang tunay na number 1. So bakit lilipat si Aling Puring dyan po sa kabila? Ngayon nga po December ay nilalampaso po sila or ang taping nilalampaso po ng TVJ. Sabi po dito ni try this video, kain pa more. Ganun lang, parang buta lang sa TVJ ang mga nanonood sa fake. Ang yabang pang magsalita, akala nila maniniwala sa kanila ang mga tao. Alam na mga fake talaga sila. So, yun nga kung ikukumpara po natin ang views
matatawa ka na lang po every time na sasabihin nila na sila ang number 1 noon time show. Kasi paano magiging number 1 noon time show ang isa pong show na 3,000 views versus 100,000 views, 'di ba? 3,000 tapos sasabihin mo number 1 noon time show, yun totoo. Yung Itbulaga, oo. Number 1 noon time show, sino bang Itbulaga? 'Di ba TVJ yun? Kaso wala Ano daw sila daw yun Yan na nga po natin, hindi naman siguro masama ang mangarap ng gising, no? Samantala, sabi naman dito ni Kibi Dango, maganda rang umaga hapon sa'yo, tanging pride na lang ang sa halusos. Kahit malaki na ang perang nagagastos sa kaso, okay lang. Wag lang magmukhang api at talunan. Kahit alam nila sa mga sarili nila na 0 over 100 ang labanan. So yun nga ka-OG. Talagang aabot hanggang Korte Suprema kahit marami na ang nakakakita, nagsasabi, mga attorneys na nag-a-advise na ibigay na lang sa TVJ dahil kahit paabutin pa daw po ito ng Korte Suprema, ay matatalo lang sila. Nag-aaksaya lang daw po ng pera at ng oras. So, kahit ganoon, ang mga naririnig na advices, wala Ganun pa din Talagang lalaban daw sila hanggang huli may bala sila, di ba? Yan ang gusto nila di kapag natalo sila, then sorry na lang nga, di ba? Samantala, sabi naman dito ni Grizal, maganda hapon. Parating na ang karma sa Tape Criminal Inc. Mas matagal ang gamit nila. Ang Itbulaga, mas malaki ang parusa. So, lalo na po niyan kapag meron ng certificate, si Joey De Leon. And then, patuloy pa rin silang gagamit ng titulong Itbulaga. No? Ewan ko na lang po talaga. Kasi, anong laban nila doon? For merchandise sila? For entertainment, si Henyo Master, Joey De Leon. So, sa unang laban pa lang, talo na po sila. And yung unang laban pa naman po na yon ang pinaka-core, ka-OG, kumbaga sa kwento, buod. Lahat-lahat, kanino nagmula? Kanino nakapangalan ang Itbulaga? And ngayon, sa IPO, na kay Joey De Leon. So, sa unang laban pa lang, na dapat na pagbabasehan ng lahat pa pong laban, ay napanalo ni Joey De Leon. So, isang malaking kalokohan na lang siguro talaga kapag nanalo pa po yung kabila. Yan ang masasabi po natin kasi malinaw po na si Joey De Leon ang nakakreate at nakaisip ng titulong Itbulaga. So yun lang po muna guys sa ating update para sa hapon na ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.